especially from the plottings of the tambulos of our land. Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ng panonood. Please click mo na yung Jones TV Manila. But anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Harry Roque nagwala sa Cebu prayer rally daw. Diba? Ayan guys, yan ang mainit na balita. Pagkatapos kahapon na nangyari nga itong hinihintay ng mga DDS supporter na itong si Digong ay magsasalita nga dahil sa kanilang inorganisang prayer rally. So kung papakinggan mo guys yung kanyang mga salita, itong si Harry Roque, talagang matatawag mo na parang nangangampanya lang sila. Di ba? Nangangampanya lang sila kasi iba to sa tinatawag nating prayer rally. Although nakita naman natin, nagdasal naman sila. Pero mas marami silang diniscuss guys na pampolitika at patuloy ang pambanat, diba? Pagbanat itong si Roque kaya BBM, di ba? Binabanggit pa niya dito yung pulburon, yung taas ng presyo ng bilihin, di ba? Yung bigas daw, yung sinabi daw niya, yung chacha, ayaw niya noong unang taon, ngayon gusto na naman yung chacha. So talagang puro banat guys. Puro banat ang nangyari kay Harry Roque dun sa nangyari. So alam naman natin na si Harry Roque parte yan ng Team Unity. At naka-slot siya ng 2025. Naka-slot siya 2022 kay BBM. Pero subalit nung matalo na siya, siguro guys, inintay niya na maupo siya dahil nga 1 year ban. Pagkatapos ng 1 year ban, hindi siya nakakuha ng pwesto at hindi siya in-appoint. Pagkatapos noon, nagkabangayan na, di ba? Ang Duterte, Marcos at Romualdez. So talagang siya pinakita niya talaga na talagang supporter siya ng mga Duterte kampo. Kaya nga, kung makita natin talagang parang kampanya lang. Siguro sa tingin natin guys, yung nagpakita kagabi, sila Willie Revillame, si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, tsaka si Baste Duterte o si Pulong, malamang nandun yung kandidato. Mismo itong si Digong, kung tatakbo man siya. Malamang parang pagpapakilala nito na parang nagtatago na lang sila sa rally para lang sa kanilang hangarin sa 2025 na midterm election bilang isang senador. So narito guys, panoorin natin, kayo na rin ang balang humusga kung ano sa tingin nyo itong si Roque. Kasi alam naman natin to, opportunista to si Harry Roque, pero talaga namang binakbakan niya na si BBM. At todo na guys, todo ang kanyang pagsuporta talaga sa mga Duterte. So siguro kaya minsan, di ba, kahit hindi siya nanalo ng 2020, nakita ng tao di ba, na itong si Roque parang opportunista. At ngayon talagang todo sira na kay BBM. So nato guys, panoorin nyo at sa dulo, kayo na po ba ng humusga. Kung sa tingin nyo itong si Roque ay dapat na iboto sa 2025, bagamat wala pang announcement, pero mukhang papunta na doon guys dahil sa kanyang ratsada o banat kay BBM. Alright guys, narito na. Pasok, Harry Roque. Evil, especially from the plottings of the tambulos of our land. Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagdebenta na inyong laga dyan sa PI na yan? Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw
ayaw nila pabagsakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Nanguna rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng Peking Initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan, isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan sa biglang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit, para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yun o hindi? Nagawa ba yun? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon. Masama yan. Pag kayo nagpulburon, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Pulburon o hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburon o hindi? Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary. 2 buwan pa lamang, nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburon o hindi? Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita?
So, mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig! At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmod ng bigas na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas at hindi ang pinamumudmod na bigas na may muka ng tambaluslos. Sa'yo na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. Sorry po ha. Pwede bang tayo magdasal? Tayo po tayo lahat at tayo po'y magdasal. Panginoon,